Kamusta sa lahat? Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakakakaiba at eksentrikong personalidad noong Gilded Age sa Amerika. Mula sa mga adventurer, ahas, lihim na milyonaryo, kilalang kuripot at tagong tagapagmana, puno ng misteryo, karangyaan at pagkahumaling ang kanilang buhay. Samahan ninyo akong tuklasin ito at iba pa. Ngayon, balikan natin ang panahon ng Gilded Age. Si Amy Crocker ay isang Amerikanang tagapagmana, mistiko, at mapangahas na naging usap-usapan dahil sa kanyang kaakit-akit, malaya, at mapusok na pamumuhay. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang kayamanan sa paglalakbay sa buong mundo at inangkin niyang nakapag-asawa siya ng mahigit 12 beses. Ngunit puro kasiyahan at kalayawan lang ba ang kanyang buhay o may madilim na lihim sa likod ng kwento ng kakaibang tagapagmanang ito? Sama ka sa akin alamin natin. Ipinanganak si Amy Isabella Crocker sa Sacramento, California noong Disyembre 5, 1864. Ang una niyang pangalan ay orihinal na isinulat bilang Amy, ngunit sinimulan niyang isulat ito bilang Aimee sa mga sumunod na taon upang tunog mas makabago. Nagmula siya sa isang malaking pamilya kung saan siya ang ika-6 sa 7 magkakapatid. Nakatanggap siya ng dekalidad na edukasyon ayon sa pamantayan noon. Ngunit dapat nating tandaan na ito ay isang lipunang nasa yugto pa ng pag-unlad sa California noong 1860 at 1870. Nakuha ng Estados Unidos ang rehiyon mula sa Mexico noong 1848 matapos ang digmaan ng United States at Mexico. Nagsimula ang malawakang paninirahan ng mga taga-kanluran 1 taon matapos matuklasan ang mga ugat ng ginto sa rehiyon. Ang kwento ni Amy ay kailangang maunawaan batay sa kanyang pribilehiyadong pinagmulan. Ang pamilya Crocker ay napakayaman. Ang kanyang ama ay si Edwin B. Crocker, isang kilalang abogado at minsang politiko mula New York na inilipat ang kanyang pamilya sa Sacramento noong kalagitnaan ng 1850s. Hindi nagtagal matapos pakasalan ang kanyang pangalawang asawa, si Margaret Rhodes na ina ni Amy. Ang kapatid ni Edwin na si Charles Crocker, tiyuhin ni Amy, ay naging isa sa tinatawag na Big Apat na mga mamumuhunan na nagpondo sa paggawa ng unang Transcontinental Railroad noong 1860. Ito ang naglatag ng mga rails mula Iowa sa Midwest hanggang San Francisco, kaya pinagdugtong ang United States Rail Network mula Atlantic hanggang Pacific. Si Edwin ang nagsilbing legal na tagapayo ng Big Four sa kumpanya at binigyan siya ng mga shares, kaya naging napakayaman niyang tao. Namatay siya noong 1875. 10 taong gulang pa lang si Amy noon at minana niya ang 10 milyon mula sa kanya, halaga na katumbas ng mahigit 300 milyon sa pera ngayon. Kaya sa buong buhay niya, hindi kailanman nag-alala si Amy tungkol sa pera. Isa sa mga pinakakilalang aspeto ng buhay ni Amy Crocker at tiyak na nagdulot ng maraming usap-usapan sa mga pahayagan ay ang magulo at makulay niyang buhay pag-ibig. Nagsimula ito noong kabataan pa lang si Amy. Ang pagkahumaling niya sa mga lalaki ay ikinabahala ng kanyang ina, kaya't agad niyang ipinadala ang kanyang pasaway na anak na babae sa Europa. Iniisip ng kanyang ina na baka makatulong ang mga impluensya ng lumang mundo upang magbago siya, ngunit kabaligtaran ang naging epekto nito. Habang nag-aaral sa prestihiyosong paaralan sa Alemanya noong 1880s, nagkaroon si Amy ng lihim na relasyon sa isang prinsipe ng Aleman na nauwi sa kanyang unang alok ng kasal. Ngunit hindi natuloy ang kasal nang tumakas si Amy kasama ang isang Spanish na torero, isang maagang pahayag tungkol sa kanyang malayang estilo at magulong personal na buhay. Pagbalik sa California. Pagbalik mula sa unang paglalakbay sa abroad, pinakasalan ni Amy si Richard Porter Ashe noong 1882 sa edad na 17. Siya ang 21 taong gulang na pamangkin ni David Farragut, unang admiral ng hukbong dagat ng Estados Unidos at bayani ng digmaang sibil ng Amerika. Ngunit ang kanilang kasal ay naging puno ng drama mula pa sa simula sa panahon ng kanilang honeymoon. Ang tren na kanilang sinasakyan ay nadiskaril, na nagresulta sa agarang paglikas mula sa mga bagon. Pagkalipas ng 1 taon, nagkaanak silang si Alma na naging dahilan ng mapait na diborsyo nang bumagsak ang kanilang relasyon. Dahil sa labis na mapanganib na pamumuhunan at malaking pagkalugi ni Ashe sa pagsusugal noong kalagitnaan ng 1880 sa
Naging pambansang balita ang mga pagdinig sa korte. Sa huli, pumabor ang hukom kay Richard na sinabing siya ang hindi gaanong irresponsableng magulang ni Alma sa dalawa niyang kakaibang magulang. Sa bandang huli, si Alma, na pinalitan ng pangalan bilang Gladys makalipas ang ilang taon, ay inampon ng ina ni Amy at halos siya ang nagpalaki rito. Si Amy naman ay nagpasya na lisanin ang California matapos ang pagbagsak ng kanyang unang kasal. Naglakbay siya pakanluran at sumakay ng barko mula California papuntang Hawaiian Islands noong 1888. Hindi pa kabilang sa Estados Unidos ang mga ito noon. Malaking papel na ang ginagampanan ng mga negosyanteng Amerikano doon, lalo na para kontrolin ang industriya ng prutas. Ayan. Hindi nagtagal, nakilala niya si Haring Kalakawan ng Hawaii, ang huling hari ng mga isla at kilala bilang ang masayahing monarko. Magkakilala na sila mula pa noong 1881 noong si Amy, na 16 na taong gulang noon, ay nakilala ang masayahing monarko sa kanyang pagbisita sa Europa. Kaya naman, mainit na tinanggap si Amy pagdating niya sa Honolulu at iginawad sa kanya ang titulong Prinsesa Palaykalani. Binigyan pa siya ng hari ng sarili niyang isla, kahit isa ito sa maliliit at halos walang naninirahan na isla ng kapuluan. Sa Hawaii, nakilala at napangasawa ni Amy ang kanyang pangalawang asawa, si Henry Mansfield. Si Gillig ay kapitan ng barko, manlalakbay, dating salamangkero at opera singer. Sa madaling salita, siya ang perpektong uri ng kakaiba at makulay na karakter. Para kay Amy, ang pagbisita sa Hawaii ay naging iskandalosong pangyayari. Nagulat ni Amy ang maraming lokal na misyonaryo na pumunta para hikayatin ang mga katutubo na magkristyano. Sa isang pagkakataon, nakipagpustahan si Amy sa Honolulu. Natatakbo siyang hubad sa sentro ng lungsod at siya ang nanalo. Huminto pa siya sa gitna para subukang kumbinsihin ang isang banda ng musikero na sumama sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling ng mga misyonaryo sa hari na paalisin siya mula sa mga isla, ngunit tumanggi ang hari na gawin ito. Sa huli, nang umalis siya, ito ay para sa kanya at kay Henry na magtungo sa silangan upang maglibot sa malayong silangan ng Asya, bagamat babalik sila ng ilang beses sa Hawaii. Sa pagitan ng 1889 at 1894 si Amy at ang kanyang pangalawang asawa ay naglakbay sa isang malaking odiseya sa paligid ng mundo ng Pasipiko. Dinala siya nito sa China, Hapon, Hong Kong, Borneo, India at iba pang maraming lugar. Bukod pa rito, kung paniniwalaan ang sarili niyang salaysay tungkol sa mga taong ito sa kanyang memoir at iba pang akda. At wala pang sino mang nagpakita ng ebidensya na magpapahiwatig na siya ay hindi nagsasabi ng totoo sa kanyang mga alaala. Pagkatapos, nagkaroon siya ng ilang kakaibang pakikipagsapalaran sa panahong ito. Iniiwasan ang ilang mga kanibal na mga ngaso ng ulo sa silangan. Naranasan ni Indis ang sobrang agresibong mga tagahagis ng kutsilyo sa lungsod ng Shanghai sa China. At di umano'y nakaligtas pa siya sa isang tangkang pagkalason sa Hong Kong. Sa kolonya ng British Island, tumambay din siya sa isang opium den at sinasabing binili niya ang kalayaan ng isang prostitute. Hindi nakakataka, hindi laging nakakasabay si Henry sa kanyang asawa, kaya paminsan-minsan bumabalik siya sa California para magpahinga habang naglalakbay pa rin ang kanyang asawa. Sa mga taong ito rin nagsimulang mangolekta si Clara ng mga kakaibang bagay tulad ng perlas, mga hiyas, mga Chinese na florera, mga estatwa ni Buddha at marami pang iba. Naging isa rin siya sa mga unang babae sa kanluraning mundo na nagkaroon ng serye ng mga tattoo. Isang bagay na noon ay talagang bahagi pa rin ng katutubong tradisyon sa ilang bahagi ng mundo. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagsettle sina Amy at Henry noong 1890. Pagkatapos niyang bumalik sa California, nagtungo sila pasilangan at nanirahan sa New York. Ngunit nagsimulang magkaproblema ang kanilang kasal at naghiwalay sila noong 1900. Matagal nang alam ni Henry ang paulit-ulit na pagtataksil ni Amy at habang naglalakbay siya sa malayong silangan, nagkaroon siya ng ilang relasyon, kasama man o wala ang kanyang pangalawang asawa. Sa katunayan, makalipas ang mga taon, sinabi niyang kung hindi lang ipinatupad ang batas at tradisyong Kristiyano ng kanluran. Sa totoo lang, nakapag-asawa siya ng mahigit sa 100 dahil ilan sa mga naging karelasyon niya sa malayong silangan noong 1890 ay teoretikal na pinakasalan siya. Sa mga poligamyosong palitan ng panata sa New York noong 1900 at isa pumasok siya sa maaaring ituring na pinakamatatag at puno ng pagmamahal niyang pag-aasawa.
Si Jackson Guru ay isang manunulat ng kanta at isang eksentrikong bohemyo, katulad ni Amy, halimbawa. Magkasama nilang itinatag ang isang kolonya ng Budista sa New York. Para sa maraming residente ng Big Apple, hindi na ito kakaibang gawain ngayon, ngunit dati ay tiyak na ituturing itong kakaiba ng mga nakamasid. Sa simula ng ika-20 siglo, sumikat ang mag-asawa bilang magkapareha. Palaging dumadalo sa mga Broadway play sa paligid ng Manhattan at malalapit na kakilala ng ilan sa mga kilalang manunulat ng lungsod. Si Enrico Caruso, marahil ang pinakakilalang opera tenor noong Gilded Age, ay kaibigan nila. Madalas silang bumibisita sa bahay para sa mga pagtitipon na dinadaluhan ng mga taga-kultural na lipunan ng lungsod. Madalas lumalabas ang mga detalye ng mga ito sa mga pahayagan ng New York kung saan ang mga pikanting detalye ng kanilang buhay ay palaging paksa ng mga tsismis sa kolum ng lungsod. Dahil sa ganitong pamumuhay, ang magkasintahan ay iniwasan ng karamihan sa mataas na lipunan ng New York, kabilang na ang ilang miyembro ng pinalawak na pamilya ni Amy. Gayunpaman, nabighani ang publiko sa natatanging tagapagmana na puno ng kwento ng pakikipagsapalaran at napapaligiran ng mga batang humahanga sa kanya. Tinawag pa siya ng Philadelphia Inquirer bilang pinakakapanapanabik na babae ng kanyang panahon. Walang sariling anak sina Amy at Jackson, pero nag-ampon sila ng 3 bata, 2 babae, Dolores at Yvonne, at isang lalaki, Reginald. Makalipas ang ilang taon, inampon ni Amy si Yolanda at muling nagkaroon ng ugnayan sa sariling anak na si Gladys. Ang kanilang masaya at kawili-wiling pamilya ay nagtapos sa trahedya noong 1910 nang pumanaw si Jackson dahil sa komplikasyon ng malubhang tonsilitis. Kahit na siya ay muling nag-asawa sa mga sumunod na taon. Makikita mo, pinanatili ni Amy ang apelyidong Gora sa natitirang bahagi ng kanyang buhay matapos ang pagkamatay ni Jackson. At dahil dito at sa paraan ng masusing pagbabantay ng New York Press sa bawat kilos niya, lumipat siya sa Paris. Matagal nang kinikilala ang lungsod ng liwanag bilang sentro ng kultura ng mundo noong 1910 at mananatili pa ito sa posisyong iyon sa susunod pang 25 taon. Dito siya titira sa susunod na 27 taon kahit madalas siyang bumisita sa United States. Kabilang sa mga kakilala niya sa kabisera ng Pransya, ang pintor na si Assenet, si Henri Matisse, iskultor na si Auguste Rodin, at manunulat at kritiko sa panitikan na si Jean Cocteau. Habang tiyak ding nag-cruise ang landas niya sa iba pang Amerikanong naninirahan sa Paris noong 1920 tulad ni na Ernest Hemingway, Gertrude Stein at F. Scott Fitzgerald. Nagpatuloy siya sa pagkakaroon ng makulay na buhay pag-ibig na tumutugma sa tawag ng media sa kanya bilang reyna ng Bohemia. Dahil sa lahat ng atensyon tungkol sa kanyang kahangahangang pamumuhay, isinulat niya kalaunan na lubos siyang naniniwala na mamuhay sa pinakabuong kahulugan ng salitang iyon. Ang pagtuklas sa ganda ng pamumuhay at lubos na pakikisalamuha sa masiglang mga tao ay tunay na sining. Naniniwala akong ito na ang pinakamataas na artistikong tagumpay na maaari nating asahan. Lahat ng kinikilalang sining. Ang iyong mga pinta, eskultura, musika at libro ay mga simbolo lang ng mas mataas na sining na iyon. Noong kalagitnaan ng 1910 ang kanyang tahanan sa lungsod, na tinaguri ang bahay ng pantasya, ay naging kanlungan ng mga aristokratang Ruso, tumatakas mula sa pagsiklab ng Rebolusyong Ruso at pag-angat ng Unyong Sobyet. Sa kanilang bayan, pinakasalan niya ang 2 emigre. Una si Prinsipe Alexandra Miskinov noong 1914. Magdudulot ito ng malaking internasyonal na eskandalo dahil nagkaroon siya ng relasyon sa ampon niyang anak na si Yvonne, na 15 taong gulang pa lamang noon. Pagkatapos nito, agad na nagsampa ng diborsyo si Amy. Natapos ang kanilang kasal noong 1916 at lumipas pa ang 9 taon bago siya muling nag-asawa kay Prinsipe Mstislav Golitsyn. Nasa early 60 na si Amy nang pakasalan niya ang 26 anyos na si Golitsyn noong 1925. Tumagal lamang ng 2 taon ang kanilang pagsasama, bahagi dahil sa agwat ng edad, ngunit dahil din sa patuloy na pagtrato ni Amy sa monogamya bilang isang teorya at hindi isang prinsipyo. Madalas siyang dumalo sa mga kaganapan sa lungsod kasama ang paborito niyang boa constrictor. Paminsan-minsan, nakikisalamuha siya kay Aleister Crowley, na noon ay kilala na bilang tagapagtaguyod ng mahika, esoterikong kaalaman,
at isang malayang pamumuhay. Sabi sa kwento, tuwing nakikita o sinusulatan ni Crowley si Amy, nililigawan at inaalok niya ito ng kasal. At pinanatili niya ang detalyadong paglalarawan ng kanilang 10 taong ugnayan sa kanyang mga talaan. Pagkatapos ng kanyang huling diborsyo noong 1927, hindi na muling nag-asawa si Amy. Nagpatuloy pa rin siyang manirahan sa Paris ng maraming taon. Nawala ang katayuan ng lungsod bilang sentro ng bohemianismo noong 1930 matapos bumagsak ang Wall Street at ang dakilang depresyon ang nagtapos sa kalayawan ng 1920 at ng jazz era. Unti-unti siyang nagsimulang mag-ukol ng mas maraming oras sa kanyang tahanan sa Estados Unidos noong dekada 1930 at sa mga taong ito niya sinimulang tipunin ang kanyang mga pagninilay tungkol sa kanyang buhay sa isang memoir na kasing haba ng isang libro. Ito ay nailathala noong 1936 sa pamagat na At Gagawin Ko Ulit Ito. Nagbibigay ito ng kapansin-pansing salaysay tungkol sa kanyang buhay, sa mga madalas nakakaibang sitwasyon na kanyang naranasan at sa kanyang hindi matitinag na pananaw sa buhay. Magandang basahin ito. Kahit halos isang siglo na ang lumipas, noong nailathala ang Time and I Do It Again, si Amy ay halos naninirahan muli sa New York City. Humihina na ang kanyang kalusugan at siya ay nasa edad 70 na. Pumanaw siya noong 7 ng Pebrero, 1941 sa edad na 76. Inilibing ang kanyang mga labi sa lote ng pamilya Crocker sa makasaysayang sementeryo ng California matapos niyang hilingin na i-cremate siya. Ang kanyang labi ay inilagay sa urn kasama ng labi ng kanyang ikatlong asawa. Ang tanging kasal niya na hindi na uwi sa diborsyo dahil namatay ang kanyang asawa habang sila ay kasal pa. Hindi na nakakagulat dahil sa kakaiba niyang pamumuhay, may nangyari pa rin kahit sa kanyang kamatayan at ang urn ay ninakaw. Ilang panahon matapos siyang ilibing doon. Namuhay si Helen Clay Frick, tagapagmana ng Steel Empire sa pighati, pribilehiyo at matinding damdamin. Siya ay matindi ang pagiging independyente at madalas na sumasalungat sa lipunan. Sa kabila nito, inialay niya ang buhay sa sining, kawanggawa at pagpapanatili ng pamana ng pamilya, kadalasan sa likod ng anino. Kaya samahan ninyo ako habang ating tuklasin ang mga lihim ng nakalimutang buhay ni Helen Frick. Si Helen Clay Frick ay ipinanganak noong 2 ng Setyembre 1888 sa lungsod ng Pittsburgh sa Pennsylvania, Estados Unidos. Ang kanyang ama ay si Henry Clay Frick, ang chairman ng Carnegie Steel Company, isa sa pinakamahalagang negosyo sa Amerika at sa buong mundo. Noong panahong iyon, itinatag ni Frick ang kumpanya kasama si Andrew Carnegie, ang Amerikanong industrialistang ipinanganak sa Scotland na nanguna sa napakalaking paglago ng ekonomiya ng Amerika sa ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo. Kasama ng iba pang mga personalidad tulad nina Cornelius Vanderbilt at John Rockefeller. Mula sa mga nangungunang industrialista ng Gilded Age sa United States, si Frick marahil ang pinakakontrobersyal dahil sa kanyang reputasyon bilang tagapigil ng welga at tagapagkampanya laban sa Unyon. Ang pinakakilalang insidente tungkol dito ay nangyari noong 1872 noong 3 taong gulang pa lamang si Helen. At marahas na pinigilan ng kanyang ama ang Homestead Strike malapit sa Pittsburgh, kung saan 10 katao ang napatay at 12 dosenang iba pa ang nasugatan. Ang ina ni Helen ay si Adelaide Howard Childs. Nagpakasal sila ni Henry noong 1881. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 4 na anak, isang lalaki, si Charles Frick, noong 1883, si Martha Howard noong 1885, si Helen noong 1888, at si Henry noong 1892. Ang buhay ng pamilya ay marangya. Namumuhay sa pagitan ng mga mansyon sa Pittsburgh at Massachusetts at kalaunan sa Manhattan, ngunit ito rin ay may mga suliranin sa ilang aspeto. Si Martha, nakatatandang kapatid ni Helen, ay sakitin noong bata, kaya't naging bahagi ito ng unang alaala ni Helen sa pamilya. Kumuha si Henry ng pinakamahusay na doktor para pagalingin siya, ngunit walang nakatulong. Sabi sa kwento, 2 taon pa lang si Martha nang nalunok niya ang aspil habang naglalakbay ang pamilya nila sa Europa. Marami ang nag-uugnay dito bilang pinagmulan ng matinding sakit na dinanas niya na naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong 1871 sa edad na 5 taon lamang. Sa sumunod na taon,
namatay ang nakababatang kapatid ni Helen na si Henry Jr. sa edad na 3 linggo lamang noong 1872 sa gitna ng welga sa Homestead. Kaya, lumaki si Helen na may isang kapatid lang, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Childs, gaya ng inaasahan. Lubhang nalungkot ang kanyang mga magulang sa pagkawala ng kanilang mga anak at lalo na ang kanyang ina na nalugmok sa depresyon dahil dito. Lumaki si Helen sa isang tahanang balot ng labis na pagluluksa. Lalong lumala ang sitwasyon nang magkaroon ng tangkang pagpatay kay Henry noong ika-23 ng Hulyo, 1872 nang biglang pumasok si Alexander Berkman sa kanyang opisina. Itinutok ni Berkman ang kanyang revolver sa ulo ni Frick at nakapagpaputok ng 2 beses bago siya naibaba sa sahig. Hindi pa agad napigil si Berkman at nasaksak pa niya si Henry bago dumating ang mas maraming empleyado para siya'y tuluyang mapigil. Nakatakas si Frick sa bingit ng kamatayan, nagtamo ng matitinding sugat na himalang hindi tumama sa alinmang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila ng lahat, nakakagulat ang kanyang paggaling at nakabalik siya agad sa kanyang mesa, makalipas lamang ang 1 linggo. Ang kabataan ni Helen ay hindi nakatali sa isang lugar. Ipinanganak at lumaki siya sa Pittsburgh. Ang kanyang ama ay may malaking mansyon sa Massachusetts at noong 1905 ay nagsimulang magrenta ng isang napakalaking bahay sa Upper East Side ng Manhattan. Ang pamilya ay mas lalong nanirahan sa bahay na ito, bahagi na rin dahil naputol ang alyansang pangnegosyo ni Frick at Carnegie. Noong 1800, nagsimulang ilipat ng ama ni Helen ang kanyang mga operasyon sa New York. Bagamat naging kapaki-pakinabang ang paglipat na ito para kay Henry, at nakatira na sila ngayon sa napakagandang Vanderbilt Triple Palace, hindi naging masaya si Helen sa pagbabagong ito. Itinuturing niyang tahanan ang Pittsburgh at ito ang lugar na mahal niya. Sa panahong ito, nagsimulang pumasok si Helen sa Revered Spence School, isang pribadong paaralan ng mga babae sa New York City. Noong 1908 humanga ang Pittsburgh kay Helen sa kanyang debut. Sa halip na tumanggap ng mamahaling alahas, nagbigay siya ng matapang at di makasariling pahayag. Hinimok niya ang kanyang ama na mag-donate ng nakakagulat na 150 hektarya sa lungsod na ginawang isang parke. Ang donasyong ito ng lupa ay naging pinakamalaking parke ng lungsod, na kilala ngayon bilang Frick Park. Noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, nahumaling ang mga Amerikano sa lahat ng bagay na Europeo, mula sa aristokratikong titulo hanggang sa alindog ng lumang kultura. Masigasig na ipinapadala ng mga mayayamang industrialista ang kanilang mga anak na babae sa kabilang panig ng Atlantiko para magpakasal sa mga maharlika sa Europa o bumisita sa mga bansang mayaman sa kultura tulad ng Inglaterra, Pransya, Alemanya, Espanya at Italia. Si Helen ay hindi naiiba. Noong siya ay tinedier sa unang bahagi ng 19 na daans, halos taon-taon siyang bumibisita sa Europa. Habang naglalakad siya sa bulwagan ng Louvre Museum sa Paris, National Gallery sa London, Museo del Prado sa Madrid, at Uffizi Gallery sa Florence. Dito rin nahubog ang pagmamahal niya sa sining at kultura ng Renaissance at maagang makabagong Europa. Ang mga karanasang ito ang nagpasiklab ng isang panghabambuhay na pagnanasa at nagtanim ng mga binhi ng isang pilantropikong pananaw na huhubog sa kanyang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Ginugol ni Helen ang malaking bahagi ng unang digmaang pandaigdig mula 1914 hanggang 1918 sa Europa. Nagtatrabaho bilang isang voluntaryo at tagapagtaguyod ng mga gawaing kawanggawa. Ito ay kaayon ng kanyang mga naunang pagsisikap sa United States. Noong 1910 siya ay 21 taong gulang pa lamang. Itinatag niya ang Iron Rail Vacation Home para sa mga nagtatrabahong babae sa bayan ng Wenham sa Massachusetts. Isang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap na babaeng manggagawa sa tela sa estado. Ngayon, noong 1917 nagtatag siya ng isang unit ng ospital sa Pransya kasama ang Red Cross, kasunod ng pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan. Ginamit niya ang malaking pera mula sa trust fund para punduhan ito at pumunta sa Pransya kasama ang ilang kasama. Sa sumunod na taon, sumabak siya sa iba't ibang gawain tulad ng pagpapadala ng mga regalo sa Pasko sa mga sundalo sa Western Front at pagsusumamo sa ama na punduhan ang ampunan para sa mga batang naulila ng digmaan sa Pransya. Ang taon ni Helen sa Pransya ay puno ng dalamhati dahil nawala sa kanya ang tanging dakilang pag-ibig ng kanyang buhay.
Noong 1913 pabalik sa Estados Unidos, sinimulan siyang ligawan ni Fordy St. John, isang batang siruhano na may magandang kinabukasan. Nagsalita ang mga kaibigan at kakilala tungkol sa matinding pagmamahalan nila. Marami ang naniwala na magpo-propose na si St. John bago siya tawagin sa Europa sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig, ngunit hindi dumating ang proposal. Ang mga dahilan ay nananatiling misteryo, bagaman sinasabi ng mga historiador na maaaring nakialam ang kapatid ni Helen kay St. John at sinabi rito na hindi kailanman papayagan ng kanilang ama ang kanilang relasyon. Habang naglilingkod sa Flanders, naging bayani ng digmaan si St. John at ginawaran ng Distinguished Service Cross sa kanyang katapangan. Ngunit ang distansya ay naging hadlang na hindi nila malampasan at mabilis na natapos ang kanilang kwento ng pag-ibig. Bumalik si St. John sa kanilang bayan upang pakasalan ang iba, si Jane Rignall, at naging isang iginagalang na siruhano. Si Helen ay hindi kailanman nag-asawa o nagkaanak. Ang katayuan sa pag-aasawa ni Helen ay naging sentro ng intriga at haka-haka matapos magbago ng husto ang kanyang buhay noong 2 ng Disyembre, 1919. Noong araw na iyon, pumanaw ang kanyang ama sa edad na 69 na nag-iwan hindi lamang ng napakalaking yaman, kundi pati na rin ng napakalaking responsibilidad. Tapat sa alaala ng kanyang ama at kapwa niya hilig ang sining at kawanggawa, si Helen ay biglang napunta sa sentro ng atensyon bilang tagapangalaga ng kanyang iniwang pamana. Ang kanyang minana ay nakakagulat. 5 milyong piso agad na cash at mahigit 30 milyon pa sa lupa, bahagi ng negosyo at mga ari-arian, isang kayamanang katumbas ng mahigit $1 bilyong. Ngayon, kung hindi man agad-agad, si Helen ang naging pinakamayamang dalagang babae sa Amerika, isang titulo na nagdala sa kanya ng walang katapusang pagkamangha at pagsusuri mula sa publiko. Pero ang biglaang pagyaman na ito ay may kapalit. Ang lantad na pagkiling ng kanyang ama ay nag-iwan sa kanyang nakatatandang kapatid na si Charles Frick ng mas maliit na mana na nagpasiklab ng matitinding alitan na tuluyang sumira sa kanilang samahan. Ang pagkakalayo nila ay matinding dagok, pinalala ng tensyonadong relasyon niya sa inang si Adelaide na lalong lumalala ang pag-iisip matapos mamatay ang asawa. Dahil sa pagiging tahimik at mailap ni Adelaide, naiwan si Helen na nag-iisa sa bagong tungkulin bilang pinuno ng imperyo ng kanilang pamilya. Sa pagtatangkang pagalingin ang sugat na dulot ng hindi patas na testamento ng kanyang ama, sinubukan ni Helen na itama ang mga pagkukulang. Nang mamatay si Adelaide noong 1931, ibinigay ni Helen ang kanyang bahagi sa ari-arian ng ina kay Charles. Ngunit nagawa na ang pinsala at ang anino ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay nanatili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isa sa mga probisyon ng huling habilin ng ama ni Helen ay ang kanyang napakalaki at napakahalagang koleksyon ng sining ay dapat gawing available sa publiko sa anumang paraan. Sa loob ng ilang dekada, si Henry Clay Frick ay nakabili ng mga tanyag na painting mula sa Renaissance, Dutch Golden Age, Baroque, pati na rin Enlightenment at Romantic periods sa Europa. Kasama rito ang maraming tanyag na portrait ng mga kilalang artista, at isa ito sa pinakamahalagang koleksyon ng sining na naipon ng isang pribadong tao. Agad na tinupad ni Helen ang mga hiling ng kanyang ama. Noong 1920, itinatag ni Helen ang Frick Collection sa Manhattan, sa mansyon ng kanyang ama sa Upper East Side. At matapos ang maraming taon ng maingat na pagpaplano at pag-aayos, naging bukas sa publiko ang koleksyon. Noong 1935, naging isa siya sa 9 na orihinal na tagapangasiwa ng lupon ng kawanggawa na namamahala sa operasyon, habang ginamit din niya ang ilan sa kanyang personal na ari-arian upang palawakin ang koleksyon. Bumibili ng mga likhang sining mula kina Goya, Monet at Piero della Francesca. Pagkatapos ng ilang taon, matapos magretiro sa lupon at pamamahala ng museo, nag-donate si Helen Frick ng mga eskultura at iba pang mahalagang kultural at historikal na bagay sa koleksyon. Ang mga ito ay nagpalawak dito lampas sa pagiging koleksyon lamang ng mga painting, at si Helen ay gumanap din ng papel sa pagdevelop ng Frick Collection bilang isang archive at reference department. Halimbawa, pinunduhan niya ang Frick Art Reference Library bilang bahagi ng Frick Collections, isa sa kilalang aklatan sa New York para sa pag-aaral ng fine art. Binuksan ito noong 1924 at mahalaga sa kanya ang proyektong ito dahil naging direktor siya nito ng halos 6 na dekada.
Bumaba siya sa pwesto noong 1983. Maaari siyang maging maselang tagapangasiwa sa loob ng maraming taon. Bawal pumasok ang mga lalaki na walang jacket at kurbata. Gayunpaman, naging isa ang aklatan sa pinakadakilang art library sa mundo na ngayon ay may 150,000 libro, halos 500,000 litrato at mga 50,000 katalogo ng benta ng art collections. Bagaman ang pamamahala ng Frick Collection at ang pagbubukas nito sa publiko ang pinakamalaking gawaing pilantropiya ni Helen, siya ay sumali rin sa marami pang ibang gawaing kawanggawa. Noong 1950, ibinigay niya ang malaking bahagi ng lupain na minana niya sa Westchester County, New York, upang makalikha ng Westmoreland Sanctuary. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong pampublikong nature reserve na bukas sa lahat, kilala sa hiking. May mga summer camp at isang naibalik na simbahan mula ika-19 na siglo na nagsisilbing nature center. Sa Pittsburgh, nakipagtulungan siya sa Universidad ng Pittsburgh para punduhan ang Fine Art Department kung saan nagtuturo ng mga kursong tungkol sa sining ng Europa. Nagtatag din siya ng hiwalay na museo sa kanyang bayan, ang Frick Art Museum. Ang nagpalantad dito bilang kakaiba mula sa koleksyon ng Frick sa New York ay ang institusyon sa Pittsburgh ay naglalaman ng mga painting na personal na binili ni Helen at hindi ng kanyang ama. Kabilang dito ang mga obra nina Claude Monet at Peter Paul Rubens. Tulad ng nabanggit, hindi nag-asawa si Helen at wala rin siyang naging anak. Sa halip, inialay niya ang kanyang sarili sa kanyang mga hilig at sa pagbabalik ng tulong sa iba. Nagpatuloy ito sa buong buhay niya at siya pa nga ang nagpondo ng isang gusali para sa fine arts sa Universidad ng Pittsburgh. Ngunit kalaunan ay nasira rin ang relasyon niya sa universidad. Nang nagsimula silang kumuha ng mga Aleman bilang empleyado, si Helen ay nakabuo ng panghabang buhay na pagkiling laban sa mga Aleman dahil sa kanyang mga karanasan sa Pransya noong unang digmaang pandaigdig. Simula dekada 1940, lalong naging palihim ang pagpopondo ni Helen sa gusaling ito at ibang institusyon. Isang palatandaan ng kanyang mapagkumbabang pagkatao at tahimik na paraan ng pagtulong, ito ay nakita rin sa kanyang pribadong buhay habang siya ay tumatanda. Bihirang makita si Helen sa publiko at paminsan-minsan lamang siyang dumadalo sa malalaking sosyal na okasyon sa New York. At sa halip, ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang bayan sa Pittsburgh kung saan siya nanirahan sa Clayton Manor. Maaaring mukhang mailap ang kanyang buhay para sa ilan, lalo na dahil hindi siya naghahanap ng atensyon sa lipunan o pampublikong pagkilala. Ngunit tila sobra naman kung sasabihin na isa siyang ermitanyo. Si Helen Frick ay isang matandang babae lamang na mas pinili ang pribadong pamumuhay, malayo sa mapanuring mga mata ng New York. Nagkaroon din siya ng matinding pagkainis sa modernistang sining at dahil dito, wala siyang dahilan para dumalo sa mga eksibisyon at mga kaganapan sa New York na nagdiriwang ng mga gawaing hindi niya gusto. Si Helen Frick ay pumanaw sa Pittsburgh noong ika-9 ng Nobyembre, 1984 sa edad na 76 dahil wala siyang sariling mga anak. Ang kanyang ari-arian na malaki ang nabawas dahil sa kanyang mga gawaing kawanggawa, ngunit nanatiling napakalaki pa rin, ay napunta sa malaking bahagi sa kanyang mga pamangkin at sa mga apo ng kanyang kapatid na si Charles. Ang pangmatagalang pamana ni Helen ay ang Frick Collection sa New York, na binibisita ng mahigit 300,000 katao bawat taon at isa sa mga nakatagong yaman ng New York. Ang Frick Pittsburgh ay koleksyon ng mga museo sa Clayton at Frick Art Museum, pangunahing nagbibigay pugay sa kawanggawa ni Helen at tumatanggap ng mahigit 100,000 bisita taon-taon. Noong 1907, nagpasya si Ida Wood na magkulong sa isang silid ng hotel sa New York at nanatili roon ng 24 na taon. Ang kakaibang bagay dito ay isa siya sa mga pinakakilalang sosyalita at pinakamayayamang babae sa Manhattan. Ano ang paliwanag sa misteryong ito? Tara, alamin natin! Ang babae, na kilala ngayon bilang Ida Mayfield Wood, ay ipinanganak talaga bilang Ellen Walsh sa Inglaterra noong ika-14 ng Enero, 1838. Si Thomas Walsh ang kanyang amang Irish na naglalako at ang kanyang inang Ingles ay si Anna Crawford. Si Thomas Walsh, ama ni Ellen, ay isa sa milyon-milyong Irish na umalis ng Ireland mula 1830 hanggang 1,870 para takasan ang kahirapan na pinalala ng dakilang taggutom ng patatas noong 1840.
Noong una, lumipat sila sa Inglaterra pero hindi nagtagal. Sa halip, lumipat ang pamilya sa Estados Unidos noong early 1850s tumira muna sa Boston, Massachusetts, bago nagkahiwa-hiwalay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong kalagitnaan ng 1860s, namatay ang ama ni Ellen sa California. Noong panahong ito, malakas ang sentimiento laban sa mga Irish sa United States dahil sa dami ng lumilipat na Irish, kakaibang ugali nila at pagiging Romano-Katoliko na nagdulot ng malawakang xenophobia sa mga bagong dating. Maraming establishmento sa bansa ang naglagay ng karatulang walang itim, walang Hudyo, walang Irish dahil sa sentimiento laban sa mga Irish. Nagpasya si Ellen. Noong siya ay bata pa, napalitan ang kanyang pangalan bilang Ida Mayfield. Gumawa rin siya ng detalyadong kwento tungkol sa pinagmulan niya. Nagaling daw siya sa Louisiana at ang kanyang ama ay si Henry Mayfield, isang may-ari ng taniman ng asukal sa timog. Hindi nagtagal matapos siyang dumating sa New York, naging interesado si Ida kay Benjamin Wood, ang editor ng New York Daily News, isang pahayagan sa New York na itinatag ni Gideon Tucker, isang abogado at politiko. Noong 1855, ibinenta ni Tucker ang pahayagan kay Fernando Wood, isang mayamang negosyante at dating alkalde ng New York noong 1855. Matapos ang 1857, binili niya ang New York Daily News sa ikalawang termino bilang alkalde at agad iniluklok ang kapatid na si Benjamin bilang editor. Sa posisyong ito nakilala ng publiko si Benjamin at ito ay sapat na upang makuha ang atensyon ni Ida. Ang linya ng editorial ng pahayagan sa ilalim ng pamumuno ni Wood ay naging kontrobersyal, lalo na kung titingnan sa kasalukuyan ayon sa kanila. Pabor ito sa pagpapanatili ng pagkaalipin sa timog at sa kanilang karapatang humiwalay kung igigiit ng hilaga na ipatigil ang pagkaalipin. Isang pangyayaring nagresulta sa pagsiklab ng digmaang sibil sa Amerika noong 1861. Ang interes ni Ida kay Wood sa panahong ito ay nagpapakitang may sarili siyang pagkiling sa politika. Dahil interesado kay Wood, nagsimulang magpadala si Ida ng mga liham kahit hindi hinihingi. Nabuhay ang interes niya kaya sumagot siya at di nagtagal ay nagkita sila at nagsimula ng isang relasyon kahit na may asawa si Wood. Naging magulo ang mga tao nang ipasara ng union ang New York Daily News noong sumiklab ang digmaang sibil noong 1861. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Ida ang relasyon kay Wood at nang mamatay ang asawa nito noong 1867, nagpakasal sila. Una bilang kanyang kirida at pagkatapos bilang kanyang asawa, itinulak si Ida sa unahan ng buhay sosyalan sa New York. Dapat tandaan na muling itinatag ang New York Daily News sa mga huling taon ng digmaang sibil habang nagiging mas tiyak ang tagumpay ng unyon. Si Wood ay hindi lang editor ng pahayagang ito, kundi 3 beses ding naging miyembro ng Kongreso ng Amerika. 2 termino siyang senador ng United States mula New York. Kahit may kontrobersyal na politika ang kanyang asawa noong huling 1850s at unang 1860s, kabilang pa rin ang mga Wood sa mga pangunahing pampulitikang dinastiya ng New York noong Gilded Age. Paminsan-minsan, si Ida ay nakasama ang mga kilalang tao tulad ni na Pangulong Abraham Lincoln, Prinsipe ng Wales na naging Haring Edward VII at pamilya ni Pangulong Ulysses S. Grant. Kakaiba ang kasal ni na Ida at Benjamin dahil inimbento nila ang isang anak na babae sa loob ng maraming dekada. Inangkin ng mag-asawa na may anak silang si Emma na ipinanganak bago sila ikinasal. Gayunpaman, si Emma ay talagang nakababatang kapatid na babae ni Ida. Hindi tiyak ang dahilan ng panlilinlang na ito, ngunit malinaw na may kinalaman ito sa pagsisikap ni Ida na itago ang kanyang pinagmulan bilang Irish. Alam ni Benjamin kung saan talaga nagmula ang kanyang ikatlong asawa at pumayag siyang itago ang panlilinlang. Magiging bahagi si Emma sa kakaibang buhay ni Ida sa mga darating na taon, gaya ng makikita natin mamaya. Habang tumatanda, naging matindi ang pagsusugal ni Benjamin Wood at madalas siyang tumaya ng malaki sa baraha, dice at iba pang swerteng laro. Sa New York, minsan daw ipinusta niya ang New York Daily News sa isang baraha. Sa kabutihang palad, nanalo siya at napanatili ang kontrol sa pahayagan, ngunit dahil sa kanyang pabaya at mapusok na ugali. Sinimulan ni Ida kontrolin ang karamihan ng kanilang pinansyal noong 1800 dekada at 1900 dekada upang maiwasang maisugal ng kanyang suwail na asawa ang kanilang ari-arian.
Naging napakayaman si Ida sa huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo dahil sa kita mula sa karera ni Benjamin sa politika at negosyo. Nang ikasal sila noong 1867, hindi pa 30 si Ida at papalapit na sa 50 ang kanyang asawa. Hindi na nakakagulat kaya nauna siyang namatay kay Ida noong Pebrero 21, 1900 sa New York City. Kahit may kaduda-dudang record si Woods noong digmaan ng 1860 na ibalik naman ang kanyang reputasyon sa mga sumunod na taon. At noong dekada 1880 nagsilbi siya bilang isa sa mga presidential elector para sa estado ng New York. Dahil dito, muling umunlad ang kanyang mga negosyo. At nang siya ay namatay noong 1900, iniwan ni Benjamin si Ida. Isang kayamanang tinatayang 2 milyon, isang halagang katumbas ng mahigit 75 milyon sa pera ngayon. Hindi na nag-asawa si Ida. Sa halip, inilaan niya ang kanyang lakas sa New York Daily News. Sinubukang panatilihing tumatakbo ang pahayagan tulad ng iniwan ni Benjamin. At naging editor pa siya noong 1900 at 1901. Gayunpaman, sa mundong mahirap pa rin para sa mga babae makuha ang respeto ng mga lalaking kasamahan sa negosyo. Agad napagod si Ida sa hamon. Noong 1900 at ibinenta ni Ida ang Daily News sa higit $1.4 milyong na nagdagdag pa sa kanyang yaman. Hindi gaanong kilala ang buhay ni Ida Wood mula 1900 at 1 hanggang 1907 at 7 tahimik siyang namuhay hanggang sa isang kakaibang buwan noong 1907 at 7 na naging dahilan ng kanyang pagtatago ng matagal. Isang araw, nag-withdraw si Ida ng malalaking halaga ng pera mula sa kanyang mga account at ari-arian sa New York. Sa kabuuan, nag-withdraw siya ng mga 1 milyon na noon ay halos 40% ng kanyang yaman. Pagkatapos, sila ng kapatid niyang si Mary at anak na si Emma ay nagrenta ng 2 silid sa Herald Square Hotel. Wala kang maiisip na kakaiba rito. Pero sa kung anong dahilan, nagpasya ang babae na manatili sa mga kwarto 551 at 552 ng 1/4 ng isang siglo. Kaunti lang ang alam tungkol sa mga taon ni na Ida at ng kanyang 2 kapatid sa Suite 551 at 552 ng Herald Square Hotel. Bagamat marangya ang hotel sa New York, maliit pa rin ito para sa 3 babaeng gugugol ng huling taon ng buhay nila. Hindi rin nila pinapayagan ang tagalinis na pumasok sa kwarto nila. Nakikipag-ugnayan lang sila sa kasambahay sa pintuan para matanggap ang padala, para maipakuha ang basura at iba pang gamit o mapalitan ang mga kumot. Bukod dito, masaya na ang mga staff at manager ng hotel na pabayaan na lang ang mga nerbyosong mayayamang customer sa kanilang mga sarili. Nanatili silang nakatago sa lipunan sa loob ng mga dekada habang lumilipas ang mga taon. Nakalimutan na ang mga babae, ngunit sa pagtatapos ng kanilang buhay, muling lilitaw ang natatangi nilang kwento. Si Emma ay namatay noong 1928 sa edad na 71 sa isang ospital sa New York bago siya pumanaw. Ang magkakapatid ay malinaw pa rin ang isip kahit ilang taon nang hiwalay at napagtanto nilang kailangan niya ng medikal na atensyon noon. Ipinanganak siya noong 1857 kasabay ng panahon na si 19 anyos Ida ay nagpapakita ng interes kay Benjamin Wood. Makalipas ang 3 taon, Mayo 1931 nagkasakit din ang isa pang kapatid ni Ida na si Maria. Nang humingi ng tulong medikal si Ida na 73 taong gulang mula sa hotel staff, huli na ang lahat. Pagdating ng mga doktor, natagpuan nilang patay na si Maria sa isang sopa sa suite. Pagpasok nila sa suite, nagulat sila sa nakakatakot na tanawin dahil si Ida, kahit mayaman, ay matagal nang namumuhay sa kalat at dumi ng pag-iipon. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ng autoridad tukuyin ang nangyari sa isa sa pinakamayamang tagapagmana ng New York noong ika-20 siglo. Biglang nawala noong 1907 at muling natagpuan makalipas ang 24 na taon. Namuhay siyang mag-isa sa hotel sa New York. Sa panahong ito, hindi na malinaw ang pag-iisip ni Ida para maipaliwanag kung bakit sila ni na Mary at Emma ay nagdesisyon ng ganoon noong 1907 at idineklara siyang hindi na matino makalipas ang ilang buwan. Ginawa ni Ida ang desisyon sa gitna ng krisis sa bangko noong 1907 na kilala ngayon bilang Panic of 1907
kung saan napagpasyahan ni Aida na hindi naligtas ang kanyang pera sa mga bangko at in-withdraw niya ang lahat ng kaya niyang kunin. Kung bakit sila ni Emma at Mary ay nagpasya na ikulong ang kanilang mga sarili sa isang silid ng hotel na halos hindi na nila nilisan ay nanatiling isang misteryo. Dapat ding tandaan na si Aida ay umiiwas sa lipunan at sa paghusga nito sa talinghagang paraan. Palaging nagbabago ang kanyang buhay, pati pagkakakilanlan at pangalan. Noong 1907, nagpasya na rin siyang literal na tumakas. Sa mga buwan matapos ang pagkamatay ni Mary, inilipat si Aida sa ibabang palapag sa ibang silid, kahit tutol siya rito. Sa ngayon, ang dati niyang kwarto ay nabubulok at nasisira na, kaya ito ay giniba at inayos muli. Di naglaon, nadiskubre ng staff ang matagal nang nakakandadong baul ng kanyang mga ari-arian at pera noong 1907. Pumanaw siya noong Marso 12, 1932 sa edad na 74 dahil sa bronchial pneumonia, kasunod ng kanyang kapatid. Nang pumanaw si Aida noong unang bahagi ng dekada 1930 lumitaw ang isang lumalaking issue tungkol sa kanyang pamana at hindi siya nag-iwan ng anumang uri ng testamento. Dahil dito, may malaking kayamanang hindi pa niya nakukuha o inaangkin. 12 ng tao, tapos naging daan-daan at kalaunan ay umabot sa daan-daang individual ang nagtangkang angkinin ang bahagi o kabuuan nito. Dahil dito, nang magsimula ang legal na paglilitis noong 1937 para lutasin ang issue. 1,103 katao ang nag-angkin na sila ang tunay na tagapagmana ni Aida, habang 616 sa kanila ang humarap sa korte kasama ang kanilang abogado. Nang nasa gitna ng kaguluhang ito ng legal na pagtatalo, ang madilim na nakaraan ni Aida ang naging sentro dahil karamihan sa kwento ng kanyang buhay ay siya mismo ang nag-imbento. Maraming tao ang nag-angkin na kamag-anak ni Aida at marami sa kanila ay dumating sa korte sa New York. Sinasabing galing silang Louisiana. Kwento itong alam nating katang-isip, pero marami pa ring naniwala noong dekada 1930. May dumating mula Ireland, England at marami pa mula Massachusetts, kung saan nanirahan ang pamilya pagdating sa United States. May mga nagpetisyon din mula Kanlurang, California na nagsabing sila ay kamag-anak. Sa huli, napababa ng hukom at tauhan sa New York ang nagpetisyon sa 22 mga aplikanteng may malinaw na ebidensyang may kaugnayan kay Ida sa anumang paraan. Sa huli, noong Marso 1939 taon matapos magsimula ang kaso at 7 taon matapos ang pagkamatay ni Ida, na finalize na ang desisyon. Hinati ang kanyang kayamanan sa 10 individual na lahat ay mga pinsan sa unang antas ni Ida at mga apo ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Kaya, sa kabila ng kanyang pagsisikap, naguluhin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang inimbentong personal na kasaysayan. Tila napunta pa rin sa mga tunay na tagapagmana ang kayamanan ni Ida sa huli dahil sa masusing investigasyon ng Hudikatura ng New York. Para sa susunod nating kwento, tuklasin natin ang buhay ng mangkukulam ng Wall Street na mahusay na isinalaysay ni Mortis Media. Si Hetty Green ay isa sa mga pinakakakaibang individual na lumitaw sa buhay negosyo ng Amerika sa kasagsagan ng Gilded Age. Kahit isa siya sa pinakamayayamang babae sa Estados Unidos, kilala si Hetty bilang isang napakalaking kuripot. Kalaunan, nakilala siya bilang bruha ng Wall Street. Susuriin natin dito ang kanyang buhay at kwento. Pero bago natin gawin yon, mag-subscribe ka na kung nagugustuhan mo ang ganitong klase ng content. Si Henrietta Howland Robinson ay ipinanganak noong ika-21 ng Nobyembre 1834 sa bayan ng New Bedford sa Massachusetts sa mga magulang na sina Edward Mott Robinson at Abby Howland. Nagmula siya sa isang napakayamang pamilya at ang kanilang pamilya ang nagpapatakbo ng pinakamalaking fleet ng pangingisda ng balyena sa lugar. Kasabay nito, sangkot din sila sa kalakalan ng United States sa China sa panahong mahigpit na protektado ang kalakalan ng Amerika sa bansang Asyano at limitado lamang ang bilang ng mga taong pinapayagang makilahok dito. Pinalibutan ng mga negosyante sa kanyang kabataan, agad din siyang nasangkot dito. Bata pa lang, nagbabasa na siya ng ulat sa stock at pahayagang pinansyal. Noong 13 siya naging tagapagtala na siya ng aklat sa negosyo ng pamilya nila. Mula pagkabata, naitanim na sa kanya ang pagiging matipid at ang interes sa pagkita ng pera. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Henrietta sa isang reporter, "Sinabi sa akin ng aking ama na huwag magbigay ng kahit ano kanino man, kahit kabaitan man." Si Henrietta, na tinawag na Hetty mula pagkabata, ay hindi niya mismo kinita ang kanyang unang yaman.
Noong pumanaw ang kanyang ina noong 1825 taong gulang pa lang si Hetty, iniwan ng kanyang ina ang karamihan ng ari-arian sa kanyang asawa, ngunit si Henrietta ay nakatanggap ng isang bahay na nagkakahalaga ng mahigit sa $2 milyong kung ikukumpara sa halaga ngayon. Pagkatapos noon, pinalawak ng kanyang ama ang negosyo ng pamilya, namuhunan sa mga kumpanya ng pagpapadala sa New York at bumili ng mga government bonds na nagbibigay ng napakalaking tubo na 6% taon-taon katatapos lang ng bansa sa digmaang sibil ng Amerika at maraming pera ang maaaring kitain sa muling pagpapatatag ng ekonomiya. Maganda ang negosyo ng ama ni Hetty noon. Nang pumanaw siya, 5 taon matapos ang kanyang asawa noong 1865, iniwan niya kay Hetty ang $6 milyong na katumbas ngayon ng mahigit $100 milyong. Ngayon, sa halos parehong panahon, pumanaw din ang kanyang tiyahin at iniwan ang isang komportabling 2 milyong ari-arian sa kanyang pamangkin. Bagamat ang mga ari-arian ay naging paksa ng matagal na mga legal na laban sa mga sumunod na taon, nakatanggap din siya ng daan-daang libong dolyar na pera at ang pinagsama-samang halagang ito ang nagpayaman kay Hetty. Makikita sa kanilang kasunduan sa kasal ang kanyang determinasyon na pamahalaan ang sariling pananalapi. Noong unang bahagi ng 1860s nakilala niya at nagsimulang magkaroon ng relasyon kay Edward Henry Green, isang negosyante mula sa Boston na ang mga transaksyong pinansyal ay may kinalaman din sa kalakalan sa Tsina. Isa rin siyang milyonaryo. Kaya noong nagpakasal sila ni Hetty noong 1867, iginiit niya na magkaroon ng kasunduan na hindi magkakaroon ng karapatan si Edward sa kanyang pera at ari-arian. Nagkaroon sila ng 2 anak pagkatapos, si Edward na ipinanganak noong 1868 at si Harriet na kilala bilang Sylvia na ipinanganak noong 1871. Pareho silang ipinanganak sa London kung saan nanirahan ang mag-asawa noong huling 1860 at unang 1870. Naghiwalay din sina Hetty at Edward bandang kalagitnaan ng 1880s, ngunit nanatili silang kasal at sa kanilang huling mga taon ay bahagyang nagkabati. Nagkaproblema sa pera si Edward matapos silang bumalik sa Estados Unidos noong 1873 kaya sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa ilang pagkakataon, kinailangan niyang iligtas si Edward sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, pero noong panahong iyon, sobra-sobra na ang pera niya para magawa iyon. Si Hetty Green ay naging isa sa mga nangungunang mamumuhunan ng mabilis na lumalaking kapital sa pananalapi ng Amerika. Noong Gilded Age, sa Wall Street sa Manhattan Island sa New York, lumitaw si Hetty sa mundo ng negosyo ng Amerika noong tinatawag na Gilded Age. Ito ang unang yugto ng globalisasyon dahil sa paglaganap ng mga riles ng tren, kuryente, telegrapo at telepono na nagbukas ng malalawak na bahagi ng mundo. Kasabay ng industrial na pagpapalawak sa Estados Unidos, Britanya, Alemanya at Rusya, mabilis ding umunlad ang ekonomiya sa Hilagang Amerika at Europa. Ang paglikha ng yaman at pag-usbong ng bagong aristokrasya ng mayayamang negosyante at industrialista ang nagbukas sa panahon mula 1870 hanggang 1900. Tinatawag itong Gilded Age sa Amerika. Ngunit dapat tandaan na para sa mga mas mahihirap na uri sa lipunan, ito ay panahon ng matinding kahirapan at napakasamang kalagayan sa trabaho. Sa Gilded Age sa Amerika, nakita ang pag-usbong ng Wall Street bilang sentro ng pananalapi ng New York at ng buong bansa. Ang kalye na ito, na ang pangalan ay nagmula sa katotohanang ang hilagang pader ng lungsod ng New York ay dumadaan dito. Ang rehiyong ito noong huling bahagi ng ika-17 siglo ay nagsimulang maging kabisera ng pananalapi ng United States noong unang bahagi ng ika-19 na siglo nang matapos ang Erie Canal noong 1821 pinagdugtong ng kanal ang Great Lakes sa lungsod ng New York. Dahil dito, mabilis lumaki ang populasyon ng Chicago at mga karatiglawa. Sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, naging pangunahing daanan na ang New York para sa lahat ng trapikong pandagat sa pagitan ng Atlantic at ng mabilis na pag-unlad ng rehiyon ng Great Lake. Kaya nagsimulang bumili ng mga ari-arian ang mga interesadong pananalapi sa buong Wall Street at di nagtagal ay naging sentro ito ng pananalapi sa East Coast noong dekada 1800 at 60 at 1870.
Ang mga malalakas na kumpanya at negosyante gaya nina John Pierpont Morgan, John D. Rockefeller, American Tobacco Company, General Electric at Charles Dow ay nagtatag ng kanilang interes sa negosyo dito. Dahil dito, pumasok ang Wall Street sa isang panahon kung saan ang simpleng pagbanggit ng pangalan nito ay naging katumbas ng usapan tungkol sa pananalapi at negosyo sa Amerika. Ito ay naging simbolo noong 1889 nang magsimulang ilathala ang Wall Street Journal bilang opisyal na pahayagan para sa mga ulat sa stock at pananalapi. Ito ang Wall Street na pinasimulan ni Hetty Green na ipadama ang kanyang presensya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Kahit noong nakatira pa ang mga Green sa London, nagsimula ng mamuhunan si Hetty sa mga American bonds na ipinagpapalit sa Wall Street. Sa umpisa, ginamit niya ang interes mula sa ari-ariang minana sa ama, habang inilalagay niya ang perang ito sa mga bond ng riles ng tren noong panahong mabilis na pinagdurugtong ng mga linya ng tren ang bansa. Bumili rin siya ng napakaraming greenbacks. Ito ay perang pang-emerhensya na inilimbag ng pamahalaan ng Union sa malaking dami mula 1,800 at 61 hanggang 1,800 at 65 upang tustusan ang napakalaking gastusin na kinakailangan dahil sa digmaang sibil laban sa Southern Confederacy. Bumaba man ang halaga ng greenback dollars sa mga sumunod na taon, nanatili pa ring marami si Hetty nito. Malaki ang naging gantimpala sa kanya noong 1875 nang bilang tugon sa krisis na may kinalaman sa mga note, sinuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ulysses S. Grant ang mga greenback gamit ang ginto. Tumaas ng husto ang halaga ng mga note at kumita ng malaki si Hetty. Bahagi ito ng mas malawak niyang pilosopiya sa pamumuhunan na bumili kapag mababa ang halaga at walang may gusto at itago ito hanggang tumaas ang presyo at magkabaliw-baliw ang mga tao para makuha ito. Lumago ang kanyang yaman sa 10-10 milyon at naging pangunahing tagapagpahiram ng pautang sa pamahalaang munisipal ng lungsod ng New York. Sa pagtatapos ng Gilded Age, dumaan ang ekonomiya ng Amerika sa matitinding suliraning pang-ekonomiya noong dekada 1800 at 70 at 1900. Sa isang punto, pinaniniwalaan na siya ang pinakamalaking individual na pribadong nagpapautang ng pera sa buong New York at sa ngayon ay nakilala na siya bilang reyna ng Wall Street. Gayunpaman, may isa pang hindi kaaya-ayang pangalan na ibinigay kay Hetty. Para sa marami, tinawag siyang bruha ng Wall Street. Ito ang pangalang nakuha niya dahil sa kanyang kilalang-kilalang ayaw gumastos ng pera kahit na napakalaki ng kanyang personal na yaman at ang kanyang personal na kalinisan o kakulangan nito. Sa simula pa lang, namuhay siya ng halos palaboy-laboy. Bagamat may opisina siya sa Chemical Bank sa Broadway, malapit mismo sa Wall Street. Patuloy siyang walang permanenteng tirahan, palipat-lipat sa mga hotel, boarding house at inuupahang apartment. Ang malinaw na dahilan dito ay ayaw niyang bumili ng bahay sa New York dahil kailangan niyang magbayad ng property tax ng lungsod. Ngunit nagpapalit din siya ng tirahan upang makaiwas sa mga maniningil ng buwis. Umabot pa sa puntong hindi siya nagbabayad ng buwis dahil sa sobrang kuripot niya. Bukod pa rito, si Hetty ay sobrang kuripot na sinasabing hindi siya gumagamit ng mainit na tubig at hindi rin niya binubuksan ang pampainit tuwing taglamig. Sinasabing hindi rin siya naghuhugas ng kamay at dahil dito, palaging marumi at makapal ang dumi sa kanyang mga kuko. Bukod pa rito, marami ang nagsabi na siya ay mabaho, lalo na tuwing mga buwan ng tag-init. Sinasabing sobrang hindi matiis ang kanyang amoy kaya ang mga katrabaho niya sa opisina ay umiiwas at lumalayo sa kanya hanggat maaari. Iniiwasan pa nga niyang magpatingin sa doktor at pinili na lang magtipid. Pagkatapos ng 20 taon na pinahirapan siya ng masakit na luslos, napilitan na rin siyang magpa-opera. Kahit na napakayaman niya, nagalit siya sa singil at sinubukan pang umiwas magbayad. Maraming kwento tungkol sa kanyang kilalang pagiging kuripot, kahit na ang iba ay baka katang-isip lang. Pinaniniwalaan na suot niya ang parehong itim na damit araw-araw at patuloy niya itong ginagamit hanggang sa ito ay sobrang luma na, nagkapunit-punit at naging berde na dahil sa dumi. At doon lamang siya bibili ng isa pang simpleng itim na damit. May kwento ring minsang inabot siya ng oras sa paghahalongkat ng karwahe. Naghahanap siya ng isang selyo na nawala. 2 sentimo lang ang halaga nito. Maaaring hindi totoong ang kwento sa selyo pero dahil sa kanyang reputasyon, mahirap magtiwala.
Ngunit walang duda na si Green ay palaging nagsusuot ng itim na damit, marahil ay dahil na rin sa kanyang relihiyosong pagpapalaki bilang isang Quaker, pati na rin sa kanyang pagiging kuripot. Tungkol dito, sinabi ni Hetty, dahil lang sa simple akong manamit at hindi ako gumagastos ng malaking halaga sa aking mga damit, sinasabi nilang ako'y masungit o baliw. Gayunpaman, maraming negatibong aspeto ang labis na pagbabantay ni Hetty Green sa kanyang kayamanan. Hindi niya sinang-ayunan ang mga manliligaw ng kanyang anak na si Sylvia, kaya't sinigurado niyang manatiling dalaga si Sylvia hanggang sa umabot ito ng 3 pusa. Ang hindi pagsang-ayon ni Hetty ay nag-ugat sa kanyang hinala na sino mang makipag-date sa kanyang anak ay tiyak na habol lamang ang kayamanan na malaking bahagi ay mamanahin ni Sylvia isang araw. Sa kalaunan, isang manliligaw, si Matthew Astor Wilkes, ang nakipagkita sa kanya at nakakuha ng bahagyang pagsang-ayon. Pangunahing dahilan ay dahil siya ay kabilang sa napakayamang pamilya Astor at may sarili ring kayamanan. Bago ikasal sina Sylvia at siya noong 1900 siyang pinapirma siya ni Hetty ng kasunduan na hindi siya aangkin ng pera na mamanahin ni Sylvia mula sa kayamanan nito. Ngunit walang duda ang pinakakakilakilabot na pangyayari sa buhay ni Hetty. Ang ayaw ni Green na gumastos ng pera at ang labis niyang pagbabantay sa kanyang kayamanan. Nag-alala siya para sa kanyang anak na si Edward o Ned noong bata pa ito at nabali ang kanyang binti. Ayaw ni Hetty gumastos sa mahal na gamutan kaya sinubukan niyang dalhin si Ned sa libreng klinika. Gayunpaman, nakilala siya ng mga administrador kaya tinanggihan siyang paglingkuran dahil ang mga libreng klinika noon ay nakalaan lamang para sa mga mahihirap at nasa mababang gitnang uri. Samantalang ang reyna ng Wall Street ay madaling kayang bayaran ang pinakamahusay na medical na pangangalaga sa lungsod ng New York. Hindi natinag sa pagtutol na ito, nagpasya si Hetty na siya na mismo ang gagamot sa sugat ng kanyang anak. Sa mga sumunod na linggo, hindi gumaling ang sugat at nagkagangrena. Kinailangang putulin ang binti ni Ned at gumamit siya ng prosthesis na gawa sa cork. Kahit may insidente, nagpatuloy siya. Nagtrabaho siya para sa kanyang ina sa mga sumunod na taon at matapos ang mahabang panahon ng pamamahala ng negosyo nito sa Texas at Chicago, bumalik siya sa New York. Ginugol niya ang huling buwan na nakatira kasama siya at nagkaroon ng permanenteng tirahan. Pumanaw siya noong 3 ng Hulyo, 1916 sa edad na 81. Sa panahong iyon, siya raw ang pinakamayamang babae sa Amerika. Ang kanyang ari-arian na napunta kina Edward at Sylvia ay tinatayang nasa 100 hanggang 200 milyon. Ito ay halaga na katumbas ng humigit kumulang 25 bilyon hanggang 5 bilyon sa pera ngayon. At dahil dito, masasabi nating si Hetty Green marahil ang pinakamayamang babae sa buong mundo noong panahong iyon. Mapapaisip ka kung nahanap nga ba niya ang 2 sentimong selyo na iyon. Si Edward, di tulad ng kanyang ina, ay kilalang mahilig mag-party at mag-enjoy sa kanyang yaman. Hindi siya nagtipid sa paggastos ng kanyang minana. Nagpatayo siya ng isang mansyon sa Round Hill, Massachusetts, nag-ipon ng kilalang koleksyon ng selyo at barya, at nagbigay pa ng malalaking donasyon sa lipunan. Dahil sa pamana ng kanyang ina, naging isa si Sylvia, anak ni Hetty, sa pinakamayamang babae sa Amerika. Noong 1937 namatay si Edward at nakuha rin niya halos lahat ng ari-arian nito. Walang naging anak si Sylvia Green Wilkes at wala rin siyang malalapit na kamag-anak. Pumanaw siya noong 1951 at nag-iwan ng ari-arian na halos 70 milyon matapos ang buwis. Una, hindi nila makita ang huling habilin niya pero nahanap din ito sa isang lata na cabinet. Ang pinakamalapit na kamag-anak ni Sylvia sa dugo, isang pinsan, ay nabanggit sa huling habilin at iniwanan ng 5,000, ngunit naghabla siya sa korte at kalaunan ay ginawaran ng 140,000. Hinati ang natitirang kayamanan niya sa mga kawanggawa, paaralan at ospital. Kaya sa huli, malaking bahagi ng napakalaking yaman ng mangkukulam ng Wall Street na ayaw niyang gastusin ay naipamigay sa mga taong hindi niya kilala. Si Huguet Clark ay namuhay ng kakaibang buhay, anak ng isang mayamang dating politiko at negosyante. Una siyang nakilala sa mundo ng sining sa Paris at New York. Ngunit naging magulo ang kanyang huling mga taon at lalo siyang naging mapag-isa. Bukod pa rito, naging kontrobersyal ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay dahil may malaking yaman si Clark na ipamamana. Ipinanganak si Huguet Marcel Clark noong Hunyo 1906 sa Paris, Pransya.
Si Huguet ang ikalawang pinakamatandang anak na babae ni William A. Clark at anak ni Anna Eugenia Clark, ang pangalawang asawa ni William. Ang kanyang ama na malapit ng magpitumpung taong gulang noong ipinanganak si Huguet ay isang kilalang personalidad sa buhay Amerikano noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Nakuha niya ang malaking yaman noong paglawak ng Estados Unidos sa kanluran, lalo na sa Montana at iba pang rehiyon mula 1,860 si. At pagkatapos ay ginamit niya ang kinita niyang pera upang magpalawak ng negosyo sa pagtatayo ng riles ng tren noong kasagsagan ng boom ng mga riles. Pagkatapos, pumasok siya sa politika at naging senador ng Montana noong 1,870. Dahil dito, ipinanganak si Huguet sa isang pinakamayaman at makapangyarihang pamilya noong Gilded Age sa Amerika. Ginugol ni Huguet ang kanyang kabataan sa Paris kasama ang mga Clark na konektado sa mataas na lipunan ng Europa. Halimbawa, noong 1911, naroon siya kasama ang kanyang pamilya sa koronasyon ni Haring George V ng Britanya. Pinabalik siya agad sa Amerika para mag-aral sa Spence School, isang pribadong paaralan sa Manhattan, New York, noong early 1910. Dito siya tumira kasama ang ilan sa kanyang pamilya sa ika-5 Avenue House, isang 6 na palapag na gusali na may 121 kwarto at itinuturing noon pinakamalaking bahay na pag-aari ng isang tao sa New York City. Nang ipinanganak siya noong 1906 si Huguet ay may maraming mga kapatid sa ama o ina. Ang kanyang ama ay may 7 anak mula sa kanyang unang asawa. At bagamat 2 sa mga ito ay namatay noong sanggol pa lamang, 5 ang umabot sa pagtanda. Kahit na ang isa pa, si Paul Clark, ay namatay noong siya ay nasa huling bahagi ng kabataan noong 1876. Kaya naman, si Huguet ay may 4 na kapatid sa ama o ina, sina Mary, Charles, Catherine at William, na bawat isa ay halos 30 hanggang 40 taon ang tanda sa kanya. Bukod dito, may kapatid si Huguet na si Andre, na ipinanganak 4 na taon bago siya at namatay sa murang edad dahil sa meningitis. Noong 1911, mahalaga ang ayos ng pamilya dahil tumatanda na ang patriarka ng pamilya at malapit nang manahin ng kanyang mga anak ang kanyang kayamanan. Malaki-laki ang kayamanang ito para sa pinalago pa ni Clark ang kanyang negosyo at pinalawak ito noong 1900 at 1910 at 10 sa mga bagong operasyon sa minahan at sa pagpapaunlad ng Las Vegas. Sa mga unang araw nito bilang hintuan para sa mga biyahero papuntang Los Angeles. Nang pumanaw siya noong Marso 2, 1925 sa New York City, tinatayang 300 milyon ang kanyang yaman. Kung iaakma sa kasalukuyang halaga ng pera, ito ay katumbas ng mahigit $5 bilyong ng United States ngayon. Kaya naman, ang mga anak ni Clark ay magmamana ng napakalaking kayamanan nang siya ay pumanaw. Hindi talaga sinundan ni Huguet ang yapak ng kanyang ama sa negosyo o politika matapos niyang makuha ang bahagi niya sa ari-arian nito pagkamatay nito noong tagsibol ng 1925. Tinatayang umabot ito sa $50 milyong ng United States. Dahil halos pantay-pantay na hinati ng ama ang kayamanan sa kanyang asawa at 5 anak, naging kontento si Huguet na maglaan ng oras sa kawanggawa at paunlarin ang interes sa sining at moda. Halimbawa, noong late 1920 gumastos siya ng halos 50,000 para ipatuyo ang isang saltwater pond sa villa niya, Belos Huardo sa Santa Barbara sa California, para gamitin bilang kanlungan ng mga ibon na pinangalanan niyang Andre Clark Bird Refuge. Bilang parangal sa kanyang kapatid na namatay 10 taon na ang nakalipas, si Clark ay pansamantalang nanirahan sa Santa Barbara matapos niyang pakasalan si William McDonald Glover, isang estudyante ng batas na nakilala niya sa New York habang pareho silang nag-aaral. Ikinasal sila noong Agosto 1928, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at nagdiborsyo sila 1 linggo bago ang kanilang unang anibersaryo ng kasal. Kaya't agad siyang bumalik sa New York at tumira sa isang apartment sa ika-5 Avenue. Dito, agad na naipakita ang kanyang estetiko o panlasa sa sining. Pinarenovate ni Huguet ang apartment at katabing unit para gawing malawak na bukas na espasyo na may tanaw sa Central Park, kasama ang aklatan at iba pang pasilidad. Sa buong dekada 1930, bahagyang nakisalamuha si Huguet sa lipunan ng East Coast.
Nagpakita siya ng mga pinta sa Corcoran Gallery of Art sa Washington, District of Columbia at dumalo sa fashion show sa New York. Gayunpaman, maliit lang ang kanyang bilog ng malalapit na kaibigan. At sa iba pang nakakakilala sa kanya noong mga panahong iyon, siya ay tila mailap at tahimik. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging mailap si Huguette. Nagpatuloy siyang gumastos, kadalasan sa mga proyektong hindi niya dinaluhan o nag-donate ng hindi nagpapakilala. Halimbawa, isang mansyon ang itinayo malapit sa bird refuge sa Santa Barbara noong dekada 1930. At si Huguette ay patuloy na nagbabayad ng 10,000 dolyar bawat buwan para mapanatili ang lahat doon. Pero napakadalang niyang bumisita. Lalo siyang naging mapag-isa matapos mamatay ang ina ni Huguette noong 1963 na halos buong buhay niya sa New York ay kasama. Kaya, sa malaking bahagi ng dekada 1960 at 1970, unti-unti siyang naging lalong mailap at malayong tao sa loob ng New York. Ito ay dulot ng lumalalang kawalan niya ng tiwala sa mga hindi niya kilala. Hindi na muling nag-asawa si Huguette at wala siyang mga anak, kaya sa kanyang pagtanda, sinimulan niyang tingnan ang lahat ng tao bilang mga posibleng nagtatangkang makuha ang kanyang loob para makinabang sa kanyang mana. Maaaring hindi siya lubos na nagkamali sa kanyang pag-aalala, ngunit naging sobra naman ang kanyang pag-iingat. Sa sukdulan, halimbawa, mas pinili niyang magsalita sa Pranses upang maitago ang kanyang sinasabi mula sa mga tao sa paligid niya. Pagsapit ng huling bahagi ng 1980, si Huguette ay naging halos alamat na sa New York. Bihirang makita o marinig mula sa kanya. At sa napakalimitadong paraan pa, kaya maraming tao ang naniwala na patay na talaga siya. Isang hindi malayong mangyari, lalo na't 80 taong gulang na siya noong 1986. Gayunpaman, buhay pa si Huguette kahit na hindi siya ganap na maayos. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1980, naging sobrang mahina na siya at dumaranas ng maraming karamdaman. Ang pinakamasama ay ang pagkakaroon ng mga kanserosong sugat sa kanyang mukha na nagdulot ng pagkasira ng kanyang itsura. Tumanggi si Huguette na magpagamot para sa kanyang mga karamdaman dahil kung gagawin niya ito ay mapipilitan siyang lisanin ang kanyang apartment ng matagal para magpunta sa ospital. Ngunit pagsapit ng 1971, umabot na sa puntong wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya noong tagsibol na yon, na-admit siya sa Doctors Hospital ng Upper East Side sa Manhattan. Doon, seryosong ipinaliwanag ng mga doktor ang kalagayan niya. Kinailangang operahan at ayusin muli ang mukha ni Huguette. Ganoon kalala ang pinsalang nangyari dahil sa pagtanggi niyang ipagamot ang mga sugat. Sa katunayan, 2 dekada na siyang hindi nagpapatingin sa doktor at mukhang bihira kung hindi man siyang kumain. Bukod pa rito, napakababa ng kalagayan ng kanyang pag-iisip. Madalas ay parang hindi niya alam ang kanyang paligid at ang mga taong kausap niya. Pagkatapos ng kanyang operasyon at paggaling, pinayuhan ng mga doktor ni Clark na maaari na siyang umuwi sa kanyang apartment. Ngunit si Huguette ay tila nasanay na sa kanyang paligid. Nagsimula siyang magbayad sa ospital ng doktor ng halos 1,000 kada araw para payagan siyang manatili sa kanyang silid sa ospital matapos siyang ilipat sa Beth Israel Medical Center. At kumuha siya ng silid sa 11 palapag doon, natanaw ang Central Park at nagsimulang magbayad ng mga pribadong nurse para alagaan siya. Dahil dito, si Huguette Clark ay ginugol ang huling 20 taon ng kanyang buhay na naninirahan sa ospital. Sa totoo lang, parang may sarili siyang semi-private na pakpak na tanaw ang parke. Matagal nang nakatayo ang kanyang apartment ng kalahating siglo at tila maganda ang epekto ng pagbabago ng paligid sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang naging pagbuti ng kanyang kalusugan at pag-iisip ayon sa mga ulat ng kanyang mga doktor, kahit na natili siyang kakaiba sa ugali. Gayunpaman, ang nakakatuwang bagay dito ay hindi man lang nag-abala si Huguette na kumustahin ang alinman sa kanyang maraming mga tauhan. Mula sa kanyang apartment sa 5th Avenue, ang ari-arian sa Santa Barbara sa California, o ang mansyon na binili niya noong 1950 sa Connecticut. Ngunit hindi naman talaga niya tinirhan. Sa iba't ibang tirahan na ito, patuloy na tumatanggap ng sahod ang mga tauhan at patuloy na ginagawa ang kanilang trabaho sa pag-aalaga ng mga ari-arian. Pero wala silang ideya kung nasaan ang kanilang amo o kung ano ang nangyari sa kanya.
Samantala, abala si Huguet sa trabaho at ginastos ang karamihan ng yaman bago pumanaw. Malalaking halaga ang ibinigay bilang regalo sa mga individual. Isang matalik niyang kaibigan ay nakatanggap ng 10 milyon. Maaaring legal ito, ngunit ang pagtanggap ni Hadassah Perry, pribadong nurse ni Huguet sa Beth Israel Medical Center, ng mahigit 30 milyon sa cash, pamana at regalo ay tila nagpapakita ng posibleng pagsasamantala. Ngunit si Huguet ay isang mahirap na babae na hindi nakatanggap ng regalo mula sa kanyang huling mga taon. Sa isang pagkakataon, binigyan niya ng 25,000 ang repairman na nag-ayos ng kanyang telebisyon sa kanyang silid sa ospital. Pumanaw si Huguet noong Mayo, 24, 2011 sa edad na 104. Nagkaroon agad ng kontrobersya tungkol sa kanyang kayamanan at ari-arian. Halimbawa, nabunyag na si Huguet ay nagmamay-ari ng ilang napakahalagang mga painting mula sa mga kilalang pintor ng French Impressionism noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo tulad nina Edgar Degas at Claude Monet. Ilan sa mga ito ay nawala mula sa kanyang mga mansyon noong mga taon na siya ay naninirahan sa ospital. Gayunpaman, ang pinakamalaking kontrobersya na bumabalot sa testamento ni Huguet ay ang pamamahagi ng 300 milyong yaman na taglay niya noong siya ay pumanaw. Noong una, iniharap sa korte ang isang testamento na nagsasaad na nais ni Huguet ipamigay ang halos 3/4 ng kanyang yaman sa iba't ibang kawanggawa. Mga 30 milyon naman ang inilaan para sa kanyang pribadong nurse, si Hadassah Perry, bukod pa sa humigit kumulang 30 milyon dolyar na mga regalo at pera na ibinigay ni Huguet sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Iba pang mga kondisyon ay naglaan ng pamana para sa kanyang inaanak, si Wanda Steiker, at mga bayad na salapi para sa ilan sa kanyang mga matagal ng kasambahay sa kanyang apartment sa ika-5 Avenue. Ngunit nalaman agad na bago pa maisapinal ang huling testamento, pumirma na pala si Huguet ng isa pang testamento. Ilang linggo lang ang nakaraan, malayo ito sa pangalawang testamento na kalaunay na aprubahan. Noong 2011, pinayagan ng unang testamento ni Huguet na ipamana niya ang karamihan ng kanyang kayamanan sa pinalawak niyang pamilya. Karamihan sa mga ito ay mga apo sa pamangkin o mas malalayong kamag-anak pa. Ilan sa kanila ay hindi pa nakikilala ni Huguet at marami sa mga matatandang miyembro ay hindi na niya nakita mula pa noong 1950. Gayunpaman, kahit pansamantala, pinag-isipan ni Huguet na ipamana sa kanila ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Nang mabunyag na mayroong unang testamento na agad namang binago upang alisin sa mana ang kanyang pinalawak na pamilya, umapela sa korte ang mga kamag-anak ni Huguet. Halata ang kanilang mga argumento. Si Huguet ay isang matandang babae na may kaduda-dudang pag-iisip at pinaniniwala ang pinilit siya ng kanyang nurse at iba pa sa huling linggo na baguhin ang kanyang testamento para gawing sila ang mga tagapagmana at alisin sila sa mana. Posibleng totoo ito, ngunit posible rin na si Huguet ay kusang nagpasya na gantimpalaan ang mga taong pinakamalapit sa kanya sa huling 20 taon ng kanyang buhay. Anuman ang totoo rito, nagpasya ang hukom na matibay ang argumento ng pamilya. Kaya naman, ang unang testamento ni Huguet ay naipatupad at ang pamilya ay nakatanggap ng mahigit 75% ng buong ari-arian. Ang pribadong nurse ni Huguet na si Hadassah Perry ay napilitang isauli ang 30 milyon na natanggap niya bilang bahagi ng testamento. Nagkasundo sila, ngunit may kondisyon na hindi ko questionin ang pagtanggap niya ng parehong halaga bilang regalo o pamana habang buhay pa si Huguet. Kaya naman, ang pamilya Clark ang naging pangunahing benepisyaryo ng kanyang testamento, kahit na hindi natin kailanman malalaman ng tiyak kung sino talaga ang pinakatukoy ni Huguet Clark na pagmanahan ng kanyang kayamanan. Inilibing siya sa Por Mausoleo ng kanilang pamilya sa Bronx, New York City. Ilang likhang sining na nakolekta niya noong nabubuhay pa siya ay nasa pangunahing museo at galeriya. Maraming salamat sa panunood ng video tungkol sa mga kakaibang tao at milyonaryo noong Gilded Age. Sana naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa mga komento. Kung gusto nyo pa ng mas mahahabang video, sabihan nyo ako. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga video ko kapag nag-upload ako. Hanggang dito na lang muna. Magkita tayo sa susunod na quarter.
Salamat.